Bawal nang umepal ang mga politiko sa pamimigay ng ayuda sa ilalim ng 2026 budget. Paano kaya ito makakaapekto sa mga serbisyong pangkalusugan? Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, karaniwang namimigay sila ng mga GL o guarantee letter itong mga politiko at paano ito may pagbabawal ngayon? Nako, Jiggy, isa nga yan sa mga naging discussion during the press briefing sa Malacanang kasama si Health Secretary Ted Herbosa. Pero ang binigyang diin ni Secretary Herbosa, malinaw na nakasaad sa Section 19 ng General Appropriations Act na bawal na ang mga epal na politiko. So every time daw na mamamahagi ng assistance o ng ayuda, hindi na pwede yung presence ng kahit na sinong elected officials. Ang tanong dyan, pwede pa ba ang guarantee letter kapag kailangan ng mga pasyente sa mga ospital? Ang paglilinaw dyan ni Secretary Herbosa, hindi na kailangan ng guarantee letter sa kahit na sino na elected official. Diretso na raw ito doon sa social worker o kaya ay sa Department of Health para doon sa mga DOH hospitals. Pero syempre, hindi mo naman mapipigilan yung mga pasyente na lumapit sa mga politiko para humingi ng request letter kapag kailangan nila ng assistance. Kapag ka daw nag-issue pa rin daw ng guarantee letter itong mga elected officials na ito, hindi naman ibig sabihin na dededmahin na rin daw ng DOH. Syempre, tutulungan pa rin yung mga constituents na kailangan ng tulong, lalo na kung nagbigay din ng request letter mula dito sa mga opisyal ng gobyerno. So parang ang ending, may guarantee letter pa rin. Yun nga lang, ang pondo na pambayad kung sakali man na may kailangang bayaran sa ospital ay manggagaling sa bulsa ng politiko at definitely hindi raw sa GAA. Narito ang pahayag ni Secretary Herbosa. You know, constituents are free to ask assistance from their elected officials. But do they need a guarantee letter from them to get assistance? No. They can go straight to the Department of Health, and we will help them if they need help. And if we have the funds, we will provide the funds if they are qualified to get the funds. At Maricel, sa ibang usapin, pinuna ng COA ang 405 million pesos na halaga ng mga di napapakinabangan na medical equipment. Ano ang sinabi dito ng DOH? Tama ka, Jiggy, kasi kung ang pagbabatayan natin ay yung 2024 annual report ng Commission on Audit, lumalabas na nasa 405 million pesos worth ng medical equipment, yung tinatawag na idle o kaya ay unutilized na mga binili ng Department of Health. Ang sinasabi dyan ng COA, mukhang ang dahilan nito kung bakit hindi siya nagagamit, kung bakit nakatiwangwang siya, ay dahil sa kawalan ng well-structured planning, koordinasyon at ng maayos na monitoring. Pero alam mo, inalmahan yan ni Health Secretary Ted Herbosa. Ang paliwanag niya, lumabas itong COA report na to 2024 pa. Isang taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, marami ng progress, marami ng development na nangyari tungkol dito sa mga sinasabi na idle or unutilized medical equipment. Kaya lang wala pa silang naibigay na updated data mula sa DOH kung ilan na ba dito yung na-utilize na at nagamit na ng maayos. Pero ang ipinaliwanag ni Secretary Herbosa, dapat daw kasing tandaan na hindi lang naman DOH yung nagpapatupad ng mga programa under sa budget na ito. Nariyan din daw ang LGU, nariyan ang DPWH, ang regional offices. Kanya-kanyang contractor yan, kanya-kanyang pagharap sa mga hamon. Iba-iba rin kasi yung mga challenges per provinces, per area. So ito marahil yung isa doon sa mga dapat ikonsidera kung bakit nagkakaroon ng delay. Narito ang paliwanag ni Secretary Herbosa. This is a COA report of December 31, 2024. So released in 2025. So you have to understand there was a whole year of 2025 to fulfill the implementation of all those programs. So I still have to check if it's still 405 million that has not been installed. I will bet na-install na ang karamihan noon. So take into consideration that when you're reporting that, take the date and time that the COA did the observation. At Maricel, may super flu na tinatawag ang DOH ngayon. Papaano ba dapat mag-ingat ang mamamayan?
Ang sabi ng Department of Health tungkol dito, Jiggy, hindi raw dapat maalarma, walang basehan para ipangamba itong sinasabi na super flu kung dito sa Pilipinas yung pagbabasihan natin. Dahil ang mga kondisyon na ito, kalamitan daw na makikita doon sa mga malalamig na lugar, kabilang na yung Northern America at United Kingdom. So kung si Secretary Herbosa ang tatanungin, ang dapat na mas magdoble ingat ay yung mga kababayan natin na may planong bumiyahe papunta dyan sa North America, sa UK at iba pang malalamig na bansa dahil mas malaki yung tsansa nila na mahawa dito sa tinatawag na super flu. Totoo daw kasi na merong mga bagong variant na nakikita. So kung nagbabalak daw na bumiyahe dyan sa mga nasabing lugar na yan, mas maigi magpabakuna muna nitong North Hemisphere vaccine para magkaroon sila ng immunity. Dito naman sa Pilipinas, ang sinasabi ng Secretary Herbosa, meron na rin daw tayong natukoy na 17 kaso nitong super flu nung nakaraang taon, mga sometime in July or August daw. Pero lahat naman daw ng kasong ito ay gumaling. Ito naman daw kasing ganitong klase ng virus, gumagaling naman daw talaga ito basta wala kang ibang health condition. Pero mas maigi pa rin kung ngayon pa lang kumpleto na tayo ng flu vaccine at kapag nakakaramdam na ng sintomas, wag nang lumabas ng bahay para wag nang makahawa pa ng ibang tao. Pero maidagdag ko na rin lang, Jiggy, naitanong din kasi kanina kay Secretary Herbosa yung usapin tungkol doon sa cabinet revamp. Meron kasing mga lumalabas na issue na baka isa siya doon sa maaaring mapalitan sa hanay ng gabinete. Itinanggi yan ni Secretary Herbosa. Ang sabi niya, hindi yan totoo. Wala silang nauulinigan na kahit na anong cabinet revamp. But of course, ang kanila daw pagtatrabaho ay base doon sa direktiba at kagustuhan ni Pangulong Marcos. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.